Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang lipunang Greek, particular ang Sparta at Athens. Alamin natin ang kanilang lokasyon, klima, at heograpiya, lipunan, ekonomiya, politika, sining, paniniwala, at ang naging implication ng pagkakahati-hati ng lipunan sa pamumuhay ng mga tao noon at ngayon. Bago natin talakayin ang Sparta at Athens, mahalagang maunawaan muna ang kahulugan ng lipunan at antas. Ang lipunan ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong namumuhay ng magkakasama sa isang particular na lugar. Binubuo ito ng mga mamamayang may iba't ibang kultura, paniniwala, tradisyon at gampanin. Samantala, ang antas ay tumutukoy sa kalagayan o posisyon ng tao sa isang pataas o paunlad na pamantayan. Sa kasaysayan, ang antas ng lipunan ay madalas na nagtatakda ng karapatan, tungkulin, at pribilehiyo ng bawat tao. Upang mas maunawaan ang Sparta at Athens, kailangan muna nating tingnan ang pangkalahatang katangian ng lipunang Greek. Sa sinaunang Greece, ang lipunan ay karaniwang pinangungunahan ng mga lalaking mamamayan. Sila ang may ganap na legal na katayuan, karapatang bumoto, humawak ng katungkulan sa pamahalaan at magmay-ari ng ari-arian. Ngunit hindi lamang sila ang bumubuo sa lipunan. Kabilang din dito ang kababaihan, mga bata, mga imigrante o dayuhan, mga manggagawa, at mga alipin na may kani-kaniyang tungkulin sa lipunan. Bawat pangkat ay may kani-kaniyang tungkulin. Gayunpaman, hindi pantay ang kanilang karapatan at kalayaan. Ang pakikilahok sa politika at pampublikong buhay ay nakabatay sa antas o katayuan ng isang tao sa lipunan. May ugnayan sa pagitan ng iba't ibang pangkat, bagamat madalas itong limitado. Sa ilang pagkakataon, maaring magkaroon ng pagbabago sa kalagayan ng tao, lalo na sa panahon ng digmaan o sa paglipas ng mga henerasyon. Mula sa pangkalahatang larawan ng lipunang Greek, tutuon naman tayo sa dalawang mahalagang estadong lungsod, ang Sparta at Athens. Ang Sparta ay kilala sa disiplina, pagtitipid at lakas militar. Samantala, ang Athens ay kilala sa demokrasya, kalakalan, kultura, sining, pilosopiya at intelektuwal na pag-unlad. Bagamat parehong estadong lungsod o polis ang Sparta at Athens, magkaiba ang kanilang naging pokus at paraan ng pamumuhay. Unahin natin ang kanilang lokasyon. Ang Sparta ay sinaunang kabisera ng distrito ng Laconia na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Peloponnese sa timog kanlurang Greece. Kasama ang nakapalibot na lugar, ito ay bahagi ng regional na unit ng Laconia. Ang lungsod ay nasa kanang pampang ng Evrotas Potamos o Ilog Eurotas. Sa paligid ng makabagong lungsod ng Sparta, makikita ang ilang guho mula sa sinaunang panahon. Ang mga labi na ito ay nagpapakita ng payak at disiplinadong pamumuhay ng estadong lungsod ng Sparta. Samantala, ang Athens ay matatagpuan sa rehiyon ng Attica. Ito ay nasa humigit kumulang 37.98 degrees north latitude at 23.72 degrees east longitude. Ang Athens ay nasa bahagi ng Greece na malapit sa Dagat Aegean. Ang kalupaan sa paligid nito ay binubuo ng mababang kapatagan, burol sa baybayin, at mga bundok tulad ng Hymettus, Pentelicus at Egaleo. Matapos ang lokasyon, mahalaga ring tingnan ang papel ng klima at heograpiya sa paghubog ng Sparta at Athens. Ang Greece ay bahagi ng rehiyong Mediterranean, kaya mahalagang salik ang dagat, kabundukan, at kapatagan sa pamumuhay ng mga tao. Ang location ng bawat estadong lungsod ay nakaapekto sa kanilang kabuhayan, seguridad, at ugnayan sa ibang lugar. Sa Sparta, ang lokasyon nito sa katimugang Peloponnese at ang pagkakapalibot ng mga bundok tulad ng Taygetos at Parnon ay nagsilbing natural na depensa. Dahil dito, mas naprotektahan ang Sparta laban sa panlabas na pagsalakay. Ang ganitong heograpiya ay nakatulong upang makapag-focus ang Sparta sa mga panloob na gawain, lalo na sa pagpapaunlad ng lakas militar at disiplina ng mamamayan. Sa Athens, malaki naman ang naging papel ng pagiging malapit nito sa Aegean Sea.
Dahil dito, nagkaroon ng lungsod ng access sa mga ruta ng kalakalan sa dagat at naging daanan ito patungo sa silangang Mediterranean. Nakatulong din ang mga kapatagan sa paligid ng Athens sa agrikultura. Dahil sa combination ng dagat, kapatagan at lokasyon nito, naging mahalagang sentro ang Athens ng kalakalan, pakikipag-ugnayan at pag-unlad ng kultura. Sa madaling sabi, ang heograpiya ng Sparta ay nakatulong sa pagbuo ng isang lipunang nakatuon sa depensa at militar, habang ang heograpiya ng Athens ay nakatulong sa pag-usbong ng kalakalan, kultura at mas malawak na pakikipag-ugnayan sa ibang lugar. Sa pangkalahatan, ang Greece ay may klimang Mediterranean na karaniwang may mainit at tuyong tag-araw at banayad o maulang taglamig. Ngayon naman, suriin natin ang estruktura ng kanilang lipunan. Sa Sparta, ang lipunan ay may malinaw na antas or hierarchy. May mga mamamayang may pribilehiyo at meron ding mga taong nasa mababang antas tulad ng mga alipin. Kilala ang lipunang Spartan sa pagiging militaristiko. Mula pagkabata, inihahanda na ang mga lalaki para sa buhay militar. Sa edad na 7, ipinapadala sila sa paaralang militar na tinatawag na agoge, kung saan sila ay sumasailalim sa mahigpit na pisikal na pagsasanay at edukasyon. Dahil sa agoge, ang mga batang lalaking Spartan ay maagang inihahanda para sa buhay militar. Sa murang edad, natututo silang unahin ang disiplina, pagtitiis, pagsunod at serbisyo sa estado kaysa sa pansariling kagustuhan. Mayroon ding kakaibang konsepto ng pagkakapantay-pantay sa Sparta. Ang mga lalaking mamamayan ay kilala bilang homoioi at inaasahan silang maglingkod sa militar at sumunod sa parehong batas. Gayunpaman, limitado ang pagkakapantay-pantay na ito. Hindi ito umaabot sa kababaihan, helot o alipin at hindi mamamayan. Sa Athens, ang lipunan ay meron ding hierarchical na estruktura. Sa itaas ay ang mga aristokrata at mga mamamayang may kapangyarihang pampolitika at pagmamay-ari ng lupa. Sa ibaba nila ay ang mga malayang mamamayan, kababaihan, dayuhan at alipin. Hindi lahat ng naninirahan sa Athens ay kinikilala bilang mamamayan. Sa sinaunang demokrasya ng Athens, ang aktibong pakikilahok sa pamahalaan ay nakalaan lamang sa mga karapat-dapat na lalaking mamamayan. Hindi kabilang dito ang kababaihan, alipin at residenteng dayuhan o metics. Mula sa lipunan, dumako naman tayo sa ekonomiya. Sa Sparta, ang pamumuhay ay nakasentro sa disiplina at serbisyong militar. Noon, ang kahusayan sa militar ang pangunahing binibigyang halaga, kaya ang ibang larangan tulad ng sining at intelektual na gawain ay hindi naging pangunahing focus ng lipunang Spartan. Sa makabagong Sparta, nagbago na ang focus ng lungsod. Hindi na ito isang hiwalay na militaristikong estadong lungsod. Sa halip, bahagi na ito ng modernong Greece, kung saan mas binibigyang pansin ang ekonomiya, kultura, turismo at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa Athens, mas malinaw ang papel ng ekonomiya sa pag-unlad ng lungsod. Dahil malapit ito sa Aegean Sea, naging mahalaga ang Athens sa kalakalan sa dagat. Ang lokasyong ito ang nagbigay daan upang maging gateway ito sa silangang Mediterranean. Meron ding mga kapatagan at lupang agricultural sa paligid ng Athens na nakatulong sa produksyon ng pagkain. Dahil dito, nakinabang ang lungsod sa produksyong agricultural, bukod pa sa kalakalan at pakikipag-ugnayan sa iba pang lugar. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pag-aral sa Sparta at Athens ay ang kanilang politika. Sa Sparta, hindi sapat na ilarawan ang pamahalaan bilang simpleng monarkiya. Mas angkop na sabihing meron itong pinaghalong sistema ng pamamahala. Meron itong dalawang hari, konseho ng matatanda na tinatawag na Gerousia, mga opisyal na tinatawag na ephors, at pagtitipon ng mga mamamayan or assembly. Ang ganitong sistema ay nakatulong sa pagpapatatag ng militaristikong lipunan ng Sparta. Nakatuon ang pamahalaan sa disiplina, kaayusan at pagsunod sa batas. Sa kasalukuyan, ang Sparta ay hindi na isang hiwalay na estadong lungsod. Ito ay bahagi na ng makabagong Greece at ng mas malawak na sistemang demokratiko ng bansa. Sa Athens, napakahalaga ng politika dahil dito umusbong ang demokrasya.
Ang Athens ay madalas na tinatawag na isa sa mahahalagang pinagmulan ng demokratikong pamamahala. Ang demokrasya ng Athens ay isang uri ng direktang demokrasya. Ibig sabihin, ang mga karapat-dapat na mamamayan ay direktang nakikilahok sa paggawa ng desisyon sa pamamagitan ng mga asemblea, korte at iba pang institusyon. Naging mas epektibo ang demokrasya ng Athens sa pagpapalawak ng talakayan, participation, at pagbuo ng mga ideya. Samantala, ang militarismo ng Sparta ay epektibo sa paghubog ng malakas na hukbo. Ngunit mas limitado ang ambag nito sa sining, pilosopiya, kalakalan, at intelektual na pag-unlad. Gayunpaman, mahalagang tandaan na limitado ang saklaw ng demokrasya ng Athens. Hindi lahat ng residente ay may karapatang bumoto o makilahok sa pamahalaan. Hindi karaniwang kasama ang kababaihan, alipin at dayuhan. Ngayon, ang Athens ay bahagi na ng modernong demokratikong Greece, kung saan mas malawak na ang karapatang pampolitika kumpara sa sinaunang panahon. Ngayon naman, talakayin natin ang sining at kultura. Sa Sparta, ang kultura ay nakatuon sa disiplina, pagtitipid, katatagan at mga bertud ng militar. Ang sining at intelektual na hangarin ay hindi pangunahing sentro ng kanilang pamumuhay dahil mas mahalaga sa kanila ang pagsasanay at serbisyong militar. Sa makabagong Sparta, nananatili ang ilang alaala ng sinaunang pamana nito. Gayunpaman, tinatanggap na rin nito ang modernong kulturang Greek. May mga cultural na kaganapan, pagdiriwang, at museo na nagpapakita ng kasaysayan at pamana ng lungsod. Sa Athens, higit na namukod-tangi ang sining at kultura. Kilala ang Athens sa mga tagumpay nito sa sining, panitikan, pilosopiya at arkitektura. Naging mahalaga rin ang Athens sa paghubog ng kanluraning kabihasnan. Kabilang sa mga kilalang pangalan na nauugnay sa Athens at kulturang Greek sina Socrates, Plato, Aristotle, Aeschylus, Sophocles at Euripides. Ang kanilang mga ambag sa pilosopiya, panitikan, dula, at sining ay patuloy na nakaimpluwensya sa edukasyon at kultura hanggang sa kasalukuyan. Bukod sa sining at politika, mahalaga rin ang paniniwala sa buhay ng mga sinaunang Greek. Sa Athens, binigyang halaga ang mitolohiya, particular ang mga aral at kwento tungkol sa mga Diyos at Diyosa. Ang mga paniniwalang ito ay may epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Isa sa mga mahalagang simbolo ng relihiyon at kultura ng Athens ay ang Acropolis. Ito ay isang mabatong puk na matatagpuan sa itaas ng sentro ng lungsod. Nagsilbi itong mahalagang sentro ng relihiyon at kultura ng sinaunang Athens. Sa Sparta, hindi gaanong nakasentro sa sining at pilosopiya ang pagkakakilanlan ng lipunan. Mas malinaw na makikita ang kanilang pagpapahalaga sa disiplina, katapangan, pagsunod at serbisyo sa estadong lungsod. Ngayon, mahalagang itanong, ano ang naging epekto ng pagkakahati-hati ng lipunan sa pamumuhay ng mga tao noon at ngayon? Noong sinaunang panahon, ang antas sa lipunan ang nagtatakda ng maraming bagay sa buhay ng isang tao. Naaapektuhan nito kung sino ang may karapatang lumahok sa politika, sino ang may pribilehyo, sino ang may tungkuling militar, at sino ang may limitadong kalayaan. Sa Sparta, ang mga lalaking mamamayan ay inaasahang magsanay at maglingkod sa militar. Samantala, ang mga nasa mababang antas, tulad ng mga helot o alipin, ay walang kapantay na karapatan at nagsisilbi sa mga pangangailangan ng lipunan. Sa Athens, ang mga karapat-dapat ng lalaking mamamayan lamang ang direktang nakikilahok sa demokrasya. Kaya kahit kilala ang Athens sa pag-usbong ng demokrasya, limitado pa rin ang pakikilahok ng maraming tao tulad ng kababaihan, alipin at dayuhan. Sa kasalukuyan, malaki na ang ipinagbago ng dalawang lipunang ito. Ang modernong Sparta at Athens ay parehong bahagi na ng Greece na tumatakbo sa ilalim ng demokratikong balangkas. Wala na ang dating mahigpit na uri ng hierarchy at sistemang pangaalipin na umiral nun. Mas malawak na rin ngayon ang karapatan at partisipasyon ng mamamayan sa politika, kultura at ekonomiya. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa lipunang Greek.
particular sa Sparta at Athens. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.